Lady. Okay. Sorry sa impudence ko. Kaya kitang tulungan. Nasa importanteng meeting ako ngayon at nagmamadali akong umalis ng bahay at nakalimutan ko ang wallet ko. At kailangan ko ng $5 para sa boss. Papahiramin mo ba ako ng pera? $5? Lady namin, maraming salamat sa iyo. Bukas ko na lang ibabalik sa iyo. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Maria. At ikaw? Saan ba ito pupunta kaya elegante? Kaya lang abogado ako. And now, nasa meeting ako. Wow, abogado ka. Tingin ko pareho tayo ng edad. Gusto kong maging abogado. Ako pa. Nanalo ako ng scholarship, pero nagkasakit ang tatay ko at kinailangan kong kanselahin para makatulong sa kanya. Damn girl, how sad. 25 na ako, at ikaw? 25 na din ako. Tingnan mo, Maria, ang iyong kwento ay napakalungkot. Ngunit naisip ko na ikaw ay napakasipag. Gawin natin ito ng ganito. Ikaw ay natapos ang kanyang law school. At saka ka lumapit sa akin. At pangako ko sa iyo na may spot ka doon sa opisina ko. Seryoso? My God, hindi ako makapaniwala. Hindi ba nag-aalala? Ako ang may dapat magpasalamat sa iyo sa pagpapahiram mo sa akin ng pera na ito. Ngayon, kailangan kong pumunta pagkat mamimiss ko ang aking boss. Tara na, pagpalain ka ng Diyos. Bye. Baby, pwede bang tumigil ka dito, please? Na kailangan kong ibalik ang pera na iyon sa babae. Pero ano ang utang mo sa babaeng ito? Baby, naaalala mo pa ba yung araw na yun? Na nakalimutan ko ang wallet ko sa bahay. At pinahiram ko siya ng isa $0 para pambayad sa bus. Oh, isa si Ruiz. Nakalimutan pa niya ang pera. Nakalimutan na niya ang mukha mo. Pag-ibig. Siguro para sa amin isa $0 ay wala. Pero hindi natin alam kung kailangan niya ang isa $0 na yun. Daan na tayo sa likod. Alam mo bang hindi ka na sumasakay ng bus papunta sa trabaho at araw-araw kitang ihatid ngayon? Okay lang naman, baby. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Alam mo naman na sobrang proud ako sa iyo. Alam ko na. Hi, anak na babae. Kumusta naman ang araw mo ngayon? Ngayon ay mahina, tatay. Pero nabili ko ang gamot sa iyo. Okay, anak. Remedyo lang naman ito. Wala naman itong gaanong may dudulot, di ba? Imagine mo, tatay, huwag magsalita ng kalokohan. Magtatrabaho ako para makabili pa ng gamot. Oo, para sa iyo. Huwag kang mag-alala, anak. Ang buhay ko talaga ay nasa dulo. Ikaw, huwag palampasin ang kabataan mo dahil sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Isip-isip ang iyong sariling negosyo. Okay, anak? Girl, pwede mo ba akong makita ng cookie at merienda, please? Oo nga naman. Magkano po ang ibinigay nito? Ito ay 10 riyais. Eto, oh, sige. Salamat, salamat. Ako ang gumawa nito. Ngayon ay makakabili na ako ng gamot ng tatay ko. Ama, wala kang ideya kung ano ang nangyari ngayon. Halos lahat ng candy ay nabili ko. At nakuha ko ang pera para sa gamot. Dadalhin ko na sa iyo. Ayan na, Dad. Eto na nga pala. Ama. Ama? Ama? Ama. Dad, wag mo na gawin sa akin yan, Dad. Ama.
Di ko alam. Now say Oak. Excuse me, binata. Hi. Sorry sa pag-interrupt ng connection mo. Pero hindi mo ba nakita ang babaeng nagtitinda ng matatamis dito? Maria siguro ang tinutukoy mo, di ba? Tama. Kay Maria. Tingnan mo, 1 linggo na ang nakalipas mula ng umaga pa lang siya dito. Wow. Sa umaga. Kapag hindi ko lang kaya. Salamat sa info. Okay. Hindi ko alam, sinabi ko na sa iyo. Ginawa ko ito, Itay. Nagtapos ako ng abogasya. Sabi ko nga sa iyo, ipagmamalaki mo ako ng husto. Sayang wala ka dito. Para magdiwang kasama ko. Pero alam ko. Nasaan ka man naroroon. Ang yabang mo sa akin. Daniela? Sorry, kilala mo ba ako? Oo nga, ako yung babaeng nagtitinda ng merienda dati sa plaza. Yung nagpahiram sa iyo ng $5, naalala mo ba? Wow, ang ganda ng Diyos. Ang dami kitang hinahanap, girl. Nasaan ka noon? Tandaan ko sinabi ko ang aking ama ay may sakit. Kaya nga, namatay na siya at talagang masama ang pakiramdam ko. Pero nakabawi ako at natapos ko ang kolehiyo. Wow. Ang aking damdamin. Ang lungkot naman. Ngunit, at the same time, natutuwa ako na ikaw. Natapos ang kanyang law school. Oo, ngayon ay inihahatid ko na ang resume ko, naghahanap ng job opportunity sa lugar ko. Naayaw ko ng patuloy na magbenta ng candy sa kalye. Perpekto. Naalala mo ba sinabi ko sa iyo na kapag natapos mo ang iyong pag-aaral ng batas? May bakante ka ba dun sa office ko? Naalala ko oo. Ang pangako ay utang. May trabaho ka. Seryoso? Ngunit, kaka-graduate ko lang at wala pa rin akong experience. Maria, ano ang nangyari sa araw na iyon? Nagsasalita ng mga volume tungkol sa iyong pagkatao. At ito ay isang taong ganyan ang hinahanap ko upang gumana sa akin. Ano po ang tingin niyo sa pagsisimula bilang katulong ko? At pagkatapos ay pumasok ka bilang isang abogado. Oo, ipinapangako ko na hindi ninyo pagsisisihan ang pagpili na ito. Handa na. Kaya, samahan mo ako. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Kasama ko ang may sakit kong ama hanggang sa mawala siya at kinailangan kong mag-aral at magtrabaho ng doble. Pero salamat sa Diyos at nakapagtapos ako at natupad ang pangarap ko. Gamitin ang kwentong ito para sa inspirasyon at habulin ang iyong pangarap. At pagpalain nawa kayo ng Diyos, ngayon at lagi.